Senator Amy, tigilan mo na kami. Wag Yan. na. Please lang. Tigilan mo na kami. Oh. Basang-basa ka na. Ha? Trapo na kayo. Trapo. Taksil kayo. Taksil. Hindi nyo na kami kailanman mabubudol. Yun. Kasama ang kapatid mo. Nako. Ha? Lahat naman kasinungalingan ninyo. Saka sabi niya naman haharapin yung charges. I think that he has repeated that to all of us. Na tayong Pilipino, narinig natin na sinabi sa atin ng dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya, kahit sa ICC. Kaya Ay, sinungaling. Apako talaga na itong si Remulla. Sinabi ni Tatay Digong, kasuhan nyo ako dito, haharapin ko lahat ng ikakaso nyo. Hindi nyo nga kinasuhan eh. Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. At dito sa video na to, naku, meron ho tayong bad news. Itong si dating Executive Secretary Salvador Medialdea ay isinugod ho sa ospital. At makibalita ho tayo dito kay Senator Robin Padilla kung ano na ang kalagayan ng best friend nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago yan mga kababayan, sa mga bago lang sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Join button, nandyan lang ho sa baba. Mega love shoutout muna natin yung mga walang humpay sa pagpapakulay dyan sa comment section. Raymond Federico Picar, maraming salamat to. Lucy de la Cruz, maraming salamat to. YMA 8691, mega love shoutout. Raymond Federico Picar, maraming salamat to. Mega love shoutout sa mga nagpapakulay dyan sa comment section. Siyempre dapat hindi natin makalimutan yung mga bagong subscribe sa PH Update. 807,000 subscriber na ho tayo. Maraming salamat ha. Mega love shoutout. Umpisahan natin ang ating talakayan sa pagpasada dito kay Juan Ponce Enrile, ang isa sa mga traidor ngayon sa ating bansa. Itong si Juan Ponce Enrile, tumandang walang pinagkatandaan, no? Nung panahon ni Tatay Digong, maka-Duterte siya. Nung panahon ni Gloria, maka-Gloria siya. Ito yung traditional politician. Alam mo, Enrile, ito lang ang mangyayari, ito lang tandaan mo. Walang magmamahal sa'yo na kagaya ng ginagawang pagmamahal ng sambayan ng Pilipino kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang. Ang sakit, no? Naging Senate President ka na't lahat-lahat. Naging senador. Ang taas ng pwesto mo sa pamahalaan. Pero kailanman, hindi mo naranasan itong nararanasan na to ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakulong na siya, ikaw nasa laya ka. Pero yung pagmamahal ng sambayanan, kailanman hindi mo mararanasan kasi traitor ka. Ito mga kababayan, what a pathetic and ghastly irony. Pinuna ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang umano'y sangkot sa inhustisya na ngayon nananawagan ng hustisya. Anong inhustisya pinagsasabi nitong matanda na to? Ikaw Enrile, padapit hapon ka na lang kung ano-ano pa mga pinagsasabi mo. Gumawa ka na ng matino sa Pilipinas. Anong inhustisya? Patunayan nyo muna na kagagawa ni Tatay Digong ang pagkasawi ng mga tulak ng droga nung panahon niya. Kung hindi nyo rin mapapatunayan, manahimik na lang kayo. Dagdag pa nitong si Enrile, binanggit ni Enrile ang pagsasagawa nila ng National Prayer Rally para sa isang Diyos na tinawag nila noong stupid. Anong stupid? Pambihira talaga tong si Enrile, oo. Ikaw, Enrile, ang gawin mo, manahimik na ho kayo. Tapos na ho ang nyo. Lahat, ginawa kayong Presidential Legal Counsel sa paniniwala nitong si Marcos Jr. na pagka binukan nyo yung bunganga nyo na yan, merong naniniwala. Ang problema ho dito, Enrile, wala hong naniniwala sa mga kabalbalan na pinagsasabi nyo. Kailanman hindi ho kayo nagkaroon ng kredibilidad sa sambayan ng Pilipino. Dagdag pa ho nitong matandang walang pinagkatandaan na si Enrile, they blame nearly everyone else except themselves for their miseries which they themselves created because of their lust, arrogance, hubris, and hunger for power. And Belp, sabi niya, anak na to, kung anong pinagsasabi nitong matanda na to? Hindi porket naging Senate President ka, hindi porket ginawa kang Presidential Legal Counsel nitong si Bangag, maniniwala na sambayan ng Pilipino sa'yo. Wala ko kayong kredibilidad. Anak ng tokwa, nung panahon ni Tatay Digong, meron ka pang papirma-pirma ng libro. Meron ka pang pahatid ng libro sa Malacanang.
Anak ng tokwa, pambihira ho talaga. Huwag naman ho sana masaktan yung mga kababayan nating Ilocano. Proud ho ba kayo dito kay Enrile? Anak ng tokwa, alis ka na nga dyan. Tandang to. Oh. Alam ko, tayo matanda na rin. Na may edad na tayo. Actually, nakaklase natin yan si Enrile dyan sa San Andres Bukid nung nag-aaral tayo ng elementarya. Classmate ho natin dati yan. Alam ko ho yung mga libangan niya si Enrile. Ito mga kababayan. Dito ho tayo kay ano tawag dito kay Tolentino. Tolentino! Anak ng tokwa, wag mo kaming isahan, ha? Simple lang naman yan eh. Yung iba pumuposisyon. Yung mga nasa alyansa ng mga bangag, pumuposisyon. Sinusubukan nilang kunin ang simpatsya ng mga DDS. Anak ng tokwa. Ito, sabi nito si Senator Francis Tolentino on Tuesday said that the International Criminal Court, ICC, has no jurisdiction over former President Rodrigo Duterte, who is currently detained at the prison complex in Scheveningen on the outskirts of The Hague. Mga kababayan, huwag ho kayong magpabudol. Meron na ho tayong 10. Huwag nyo hong idadagdag yung mama na yan. Isa ho yan sa mga traidor kay dating Pangulong Rodrigo. Para medyo kondisyon tayo ng konti ngayong mga panahon na to. Ayos, no? Etong si Francis Tolentino, huwag ho kayong maniwala dyan. Okay? Ano lang ho yan, kumbaga, yung strategy ni manggagamit, nitong si Amy Marcos manggagamit, gusto ho niyang gamitin. Gusto niya rin hong maging manggagamit, ha? Gusto niya hong gamitin yung sitwasyon para kahit papaano meron siyang makuha na simpatsya sa mga DDS. Ang iba niya sasabihin lang, ay grabe, buti pa tong si Tolentino nagsalita na kay Tatay Digong. Wag! Kalmahan nyo lang ho. Nandyan itong si Atty. Vic Rodriguez. Nandyan itong si Pastor Kibuloy. Nandyan si Congressman Rodante Marcoleta. Yang si Doc Richard Mata. Nandyan ho sila. Bago nyo ho tignan yung mama na yan, tignan nyo ho muna yung mga kandidato natin, okay? Yung mga kandidato natin nakikipagbalyahan kay Tatay Digong. Noong kasagsagan ng paghuli sa kanya, di sila magkanda-ugaga paano magpapanotaryo doon sa mga petisyon na isasampa sa Korte Suprema. Yan ang tandaan natin. Yung mga yan, shitting pretty, pinapanood nila si Torre habang binabastos itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag ho kayong magpabudol. Ito, sino pa ba? Ano pa ba meron tayo dito? Tatapusin na ho natin lahat to. Eto! Yan ang haba sinasabi natin. Ito matindi ho dito mga kababayan. Bring him home! Magkakaroon ho ng malawakang motorcade ng sa Sunday Ride, March 23, 2025. 1 p.m. People Power Monument to Marilacay, Rizal. Naku, wala pa ho tayong motor. Kung meron lang tayong motor, sasama tayo dyan. Sa kasamaang palad, wala pa ho tayong motor. Pero sa lalong madaling panahon, sana makabili na tayo ng motor para pagka merong rally, brum-brum, mabilis na lang ho tayo. Mabilis ho tayong makasibat, ika nga, di ba? Pagka ho kasing nakasasakyan, ang hirap di ba? Pagka traffic, ang hirap. Pero pagka nakamotor na, mabilis na lang ho yan. Yung mga malapit lang ho sa area, yung mga nasa Region 3, yung mga nasa Metro Manila, yung mga nasa... Basta malapit dyan, sa lugar na yan, nasa NCR, nasa NCR. Nasa Northern Luzon. Punta ho kayo dyan sa na yan, right? Pakita ho natin ang ating pwersa. Dito sa mga traidor na to, pinagkaluluho nila yung sarili nating kababayan dyan sa mga banyaga na yan. Heto mga kababayan, rekta na ho muna tayo dito kay Bonjing, dito kay Boying pala, baka magalit sa atin yan. No? Ito kay Bonjing Remulla. Ito, pakinggan na ho natin to. Ito matindi yung mga litanya dito ni Boying Remulla. Ito, 1 minute lang ho ito, game. Pero sir, kakayanin ba na ibalik pa si dati? Wala na yun. Tapos na yun. Tapos na yun. So, hindi. It's a done deal already. So, hindi. Done deal already. Kumbaga, deal? Kumita kayo doon sa pagpapadala kay dating Pangulo Rodrigo dyan sa dahig. Done deal already. Ano yung business ba yon? Yung pagpapadala nyo kay Tatay Digong doon, business as usual. Balita ako, si Tebes, meron ding red notice. Di ba?
Pero ang matindi ho dito, ang tagal na nung red notice nitong si Tebes, hanggang ngayon di pa ho siya napapauwi sa Pilipinas. Di ba? Ito si Tatay Digong, talaga hong minadali nitong mga traidor na to. Na isa ho yung seremulya sa nag-traidor sa sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo ho yung pagmumukha na yan, nangangarap na maging senador yan. Anak. Yan ang nga ba sinasabi natin, Boying eh. Binigyan ka na ng pangalawang pagkakataon ng universe para gawin ang tama. At dandil na daw yun. Wala na yun. Hindi na mababalik. Teka lang, yung pinaliwanag nitong si Ma'am Sasugando Sasot na merong linabag dyan sa pagdadbit-bit na yan, pagkikidnap na yan kay Tatay Digong papuntang ICC. Kailangan munang ma-resolve yun. Huwag muna kayo magpakakampante. Baka biglang pag kami nangyari kay Tatay Digong doon, baka bigla kayong di ba? Hindi ko natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na panahon. Kasi ngayon pa lang, buhay pa si Tatay Digong, yung mga nagawa niya noong kapanahunan niya, talagang naglalabasan na sa social media. At yung pagtanggap ng ating mga kababayan sa mga nagawa niya na yan, talagang napakatindi ho mga kababayan. Tuloy! Yes, sir, dun sa decision. The hearings na yun doon eh. Continuing na hearing. I think there's Anong continuing na yung hearing? Pambihira talaga tong si Bonjing. judicial notice that the hearings are ongoing already in The Hague. So, Teka, kung sa Pilipinas, lahat kaya nyong madaliin, lahat kaya nyong ikutan, lahat kaya nyong paikutin, 'di ba? Pagdating sa dahig, ibang usapan doon 'yun. Kasi halimbawa yung abogado nitong si Tatay Digong, ano 'yun? Briton 'yun, 'di ba? Siyempre, i-erase niya yung pagdadala kay Tatay Digong mula sa Pilipinas papuntang Netherlands. Baka doon pa lang meron ng problema eh. Kaya huwag kayong magpakakampante na hindi makakauwi dito si Tatay Digong. Nung napanood natin yung video nitong si Madam Sass, nabuhayan ho tayo ng hope, nabuhayan ho tayo ng pag-asa, no? Na makakauwi dito si Tatay Digong sa lalong madaling panahon. Dapat nga kasi talakayin na yun eh. Hinaano pa ang tawag dito, pinatagal pa ginawa pang September. Dapat bukas na yung para mapag-usapan natin yung legality ng pagkuha kay Tatay Digong mula sa Pilipinas papuntang The Hague. Meron malaki ho ang problema nitong si Marcos Jr. Etong si Bonjing, yang si Torre, yang si John Vic, malaki ho ang problema nila. Yang traidor na si Anyo, malaki ho ang problema nila ngayong mga panahon na to, mga kababayan. Dahil meron ho silang inskip na vital step diyan sa pag-aresto dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat pala pagka-aresto, dalhin doon sa competent judicial ang tawag dito, judicial body, yan. Kung nasa ang bansa siya naroon. Diba? Hindi pwede yung pagkahuli mo. We can do this the easy way or we can do this the hard way. Sabi nito si Torre, di ba? Dapat pala, Torre, ginawa mo, dinala mo siya doon sa RTC o Korte o saan man dyan sa Pasay, di ba? Dinala mo siya doon. Di ba? Hindi yung binitbit mo siya papuntang dahig. Di pala ho pwede yun. No. Ngayon, medyo nabuhayan na ho tayo ng pag-asa. Malaki ho ang paniniwala natin na makakahuwi ng ligtas sa Pilipinas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. and there is a setting for September 23. So we rely on that. So sir, kahit na maglabas ng desisyon ang SC dun sa mga petitions na pinay. That's speculative. I cannot answer anything speculative at this point. But for you, sir, mahirap nang ibalik, hindi na maibabalik, ano po? It's a done deal. It's there. I'm gonna show. Done deal na, kayo naman deal yan eh. Deal yan. It's a done deal yan, higa nga. Laki ng ninyo doon, done deal yun. Mantakin nyo, pati aeroplano talagang, done deal na yan. Kayo naman. Tsaka sabi niya naman haharapin niya yung charges. So, I think that he has repeated that to all of us. Lahat tayong Pilipino narinig natin na sinabi sa atin ng dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya kahit sa ICC. Kaya Ay, sinungaling, napakagago talaga nitong si Remulla. Sinabi ni Tatay Digong, kasuhan nyo ako dito, haharapin ko lahat ng ikakaso nyo. Hindi nyo nga kinasuhan eh. Gago talaga itong si Remulla. Oo. Sinabi ni Tatay Digong, maliwanag pa sa sikat ng araw, haharapin ko. Kasuhan nyo ako sa Pilipinas, pero para sagutin ko yung mga aligasyon na yan sa mga banyagang
korte, hindi pwede. Ikaw naman, bubulain mo pa kami, sinungaling na nga amo mo, sinungaling ka ba? Anak ng toka, Boying Remulla. Mga Remulla, wala akong kwenta, tandaan nyo yan. Para sa mga DDS na taga, saan ba lugar nito mga walang yung Remulla na to? Basta wag nyo iboto yan. Huwag niyong iboto yan. Yan, nangangarap maging senador niyan eh. Yan, si John Vic, nangangarap din maging senador yan. Magtatakbuhan sa 2028 yan. Nakikita na ho natin ang composition ng senatorial slate nila sa 2028. Ngayon, 2025, nakikita na natin. So, sa 2028, parang maliwanag na ho sa atin kung paano yung magiging composition nila. No? At sigurado, merong Remulla dyan. 100% ho yan, mga kababayan. Yung mga sumalbahe kay Tatay Digong, nako, talaga hong pipilitin nilang magkaroon ng pwesto bago bumaba itong si Marcos Jr. Dahil alam nila na may kaalalagyan sila kung pag nagkataon. Sigurado ho yun, mga kababayan. Yun hong atin dito na talagang babantayan ho natin yan. Kaya kung sakaling meron tumakbo dito sa mga walang yan na to na sumalbahe kay Tatay Digong, nako, araw-arawin namin kayo. Isa bagay, ngayon pa lang, uumpisaan na natin yan, boy. Ha? Basta mga Remulla, wag niyong iboto, mga walang kwentang tao yan. Kaya ho nilang ipagkalulo yung sarili nilang kababayan at ibenta sa mga sa mga banyaga. Lilitisin sila sa mga banyagang bansa, 'di ba? Nakakalungkot lang hong isipin na meron pa ho palang mga ganitong klaseng Pilipino. Akala ko lahat na tayo makabayan na, meron pa. Ay, nga pala, nandiyan pa pala si Trililing, no? Pagdating sa West Philippine Sea, sovereignty, ay nabangga lang yung bangka, yun na, galit, tubig, bombaan, yeah? Galit na galit, tipong gera. Ganun ang gusto nila eh. Ito si Tatay Digong, isang Pilipino, inaakusahan ng kung ano-ano sa ibang bansa. Ang ginawa ko ng administrasyon, ibinigay sa mga banyaga, sa mga puti. Pero sa mga Chino, magitilan lang ng konti yung bangka. Sige, ano na tayo? Kala mo naman kaya natin, anak ng toka. Pambihira. Yung mga aeroplano natin, wala tayong kalaban, nagbabaksakan eh. Pambihira naman. AFP modernization pamor. Yan. Tapos na yan si Boying. Dito tayo kay Senator Robin. Makibalita ho tayo kung ano ng kalagayan ng ating pambansang best friend. Ito si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Ito. Okay na si Boying Remulla dyan. Dito na tayo kay Senator Robin. Okay? Ano lang medyo malakas lang hangin pero hintay lang tayo. ES Executive Secretary Salvador Medialdea. Nandun na po siya. Bumalik na po tayo dito para makibalita kung tayo po ay makakapasok ngayong araw na ito. Believe din ako sa mga reporter na ito. Tignan nyo. Solo flight siya. Solo flight. Sinabi nila ng lahat. Ayos na. Si Senator, no? Pangit lang dating panic lang. Hintayin muna natin gumanda. ES po ay Lakas ng hangin eh. ilang araw lang hindi natutulog. Pagod sa edad niya. Sa lahat ng mga Sundutan ko lang na mabilisan itong anong pangalan itong si Boy, itong may-ari ng Happy Toothpaste. Boycott nyo itong produkto na to. Huwag nyo hong bibilin to, mga kababayan. Pang Mesaltic ho ito, pang Tridor ho yan. Happy, pang Tridor ho yung toothpaste na yan. Huwag nyo hong bibilin yan. Sa mga magkugorosary yung wala ng toothpaste sa bahay, huwag nyo hong bibilin yan. Toothpaste ho ng mga Tridor yan. Ito ang sabi niya, Cosilio Pedro.
Tama, babasa ko sa pangalan mo. Cecilio Pedro. Cecilio Pedro. Malakas na. Di ba? Matindi na, ika nga. Kaya, Cecilio Pedro, ano ba ang ano nito? Ano ang kanyang produkto? Huwag niyo hong bibilin lahat ng babanggitin ko na to, ha? Happy Toothpaste, huwag bibilhin. Das Dishwashing, huwag bibilhin. Dewdrops Alcohol, Blue Paste, Gomtech Pro, Maxi Bango, Maxi Wash Linis, Virosol, Maxi Sure. Wag niyo hong bibili lahat ng ano niyan, ng ang sabi ho niya kasi dito, on the illegal arrest Duterte. ICC is just doing its job. Hindi makakapasok ang ICC dito. Bangag ka na rin. Walang jurisdiction dito, Cecilio Pedro, ha? Walang ano dito, walang jurisdiction. Ibinenta ng presidente mo, ibinigay niya sa mga banyaga si Tatay Digong. Yun ang totoo. Baka hindi mo alam nangyayari, kakasupilyo mo. Tigilan mo muna yan, ha? Mga kababayan, wag ho kayong bibili ng Happy Toothpaste. Pang trader ho yung toothpaste na yan. Pwede na yung Colgate. O basta yung di nakikialam sa politika. Paramdam ho natin dito sa mga ano na to, itong mga kapitalista na to, na hindi nyo pwedeng ganyan-ganyan nasambay ng Pilipino. Huwag nyo kaming gaguhin. Brad, Cecilio Pedro, ha? Ayusin mo. Boycott sa mga content creator, pasadaan nyo rin ng isang beses tong api na to. Walang yaka, ha? Sumasaw-saw-saw ka pa. Pero matinding ano niyan, yung Das Dishwashing, yaang Happy Toothpaste, yan ho mga kababayan, huwag niyong bibilihin. Ano ho yan, dishwashing liquid ng mga traidor at toothpaste ng mga traidor. Okay? Malinaw ho ba yun mga kababayan? Basta huwag niyong bibilihin. Eto na, rekta ho tayo kay Senator. Ito naman kasi si Ma'am Sas, post ng post eh. Mamaya ka na mag-post. Game. Precious. Balikan yan. Pangit ang kargada, Pangit ang kargada ni Senator. Dali lang, inaan ko lang, ha? Hindi natin maintindihan yung sinasabi ni Senator. Maano? Mahangin eh. Mabubuting Makikibalita sana tayo dito kay Atty. Miguel Dea. Kaso, may kortesiya, medyo mahigpit lang. Ito na. Bawal lang kukunan mo. Ganun, bawal yan. Pero may kortesiya, ganun din yung ospital na pinagdalan. May kortesiya. Marunong silang makipag-usap ng maganda sa mga pasyente. Kahit marami. Sana ganun din dito sa Pangit ng dating ni Senator. iitan ng ating mahal na Pangulo, sa ating Pangulo. Sana maayos na yung ating permiso na makapasok. Yun po. Maraming salamat, Marie Endozo. Pag-ingatan po kayo. Maraming salamat. Sabi ni M.M. Elliot Benguil, ingat po kayo palagi. God bless. Good afternoon, sabi ni Jacqueline. Sin is watching. Assalamualaikum from Saudi Arabia, galing kay Ying Mats. Ayun po ang mga nagaganap po dito. Pagdasal po natin ng mabilis na pag-ayos ng kalusugan ni ES. Basta wag ko kayong bibili ng Happy Toothpaste, ha. Lahat ng ano nitong anong pangalan nito? Itong si Cecilio Pedro, wag niyo bibili yung mga gamit ng Salvador Miguel Dea. Opo. Siyempre po yan po ang best friend ng ating toothpaste ng dating traidor. Pangulo.
Napakahirap po siguro. Kasi siya po ang nakakakita kay Mayor araw-araw. Siya po ang merong permisong pumasok. Kaya po, tayo po yung nakikibalita sa kanya. Siyempre, ang lagi po nilang na sinasabi, okay si Mayor, maayos si Mayor, okay naman yung kulungan ni Mayor, okay yung selda ni Mayor, maayos naman yung pagkain, lahat po yun. Sinasabi ni ES. Pero iba naman yung sinasabi ng katawan niya. Medyo, siyempre, emosyonal ho yan. Iba yung pag tumama sa iyo ang emosyon, mahirap na depression yan. Kahit anong sabihin po natin ganda ng facility ng detention center na to, bilang isang nakulong po sa New Bilibid Prison, hindi pinag-uusapan po dyan yung sarap. Siyempre, kasama po yun, yung maayos. Maayos. Kung sa maayos, maayos. Opo, pero yung pagkakasadlak, pagkakakulong, sa ibang bansa, at ganito pa ngayong kahigpit sa isang 80 anyos na matanda Grabe, no? Ibang klase, oh. na may sakit. Siguro po medyo kahit na sinong kaibigan maapektuhan ka. Ganyan po siguro ang nangyari kay Ines. Tinamaan na rin ng siyempre yung nangyari kay Mayor. Bumaba na din yung adrenaline niya. Siyempre, may adrenaline yan. Yung mga bilis po ng mga pangyayari. Unti-unti kang sisingilin ng ano yan ng katawan mo. Pagod mo, hindi natutulog. Wala pong tulog todits. Kailangan po kumilos, mabilis ang mga kilos nila. Hindi nga po natin sila iniistorbo sa kanilang mga aksyones. Nakasuporta lang po tayo dahil talagang ang aksyon po nila dito talagang mabilisan. Opo, iba po ang ano din dito takbuhan sana mabuti na si ES. Umalis naman po ako doon. Siya po yung nagpapahinga. Maayos. Bumalik na po yung brother-in-law niya ang nandun. Yun po, nandito pa rin po ako. Inaantay po natin kung mapagbibigyan po tayo ngayong araw na to na makapasok. Lamig. Nanonood yata yung asawa ko. Assalamualaikum. Bumati sa kanya Sabi ni Maria Gracia. Ayun na nga mga kababayan, yun naman ho ang importante, maganda ang lagay nitong si Executive Secretary Salvador Medialdea. Ito mga kababayan, panuorin naman ho natin yung mga noong mga panahon na itong si itong si Marcos Jr. Hindi pa umandar yung pagiging traidor niya, no. Ito yung mga panahon. Pakinggan niyo yung mga sasabihin niya dito sa interview. Dito sa ano niya na to, dito sa interview ba to o interview niya na to. Ito, pakinggan niyo ito mga kababayan. My position hasn't changed, and I have stated it often, even before I took office as president, that there are Tuloy ho natin mga kababayan. many questions about their jurisdiction and the what we in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and
a threat to our sovereignty. So, no, I do not see what their jurisdiction is. I feel that we have in our police and in our judiciary a good system. We do not need assistance from any outside Budol na budol eh, no? Palong-palo siya mambudol dito sa panahon na to, no? Talagang ano siya, budolan na talaga. outside entity. The Philippines is a sovereign nation, and we are not colonies anymore of this Putawa-tawa po to si mga, we're not colonies anymore. former imperialists. So that is not something that we consider to be a legitimate judgment. So until those questions of jurisdiction and the effects on the sovereignty of the republic are sufficiently answered, I cannot cooperate with them. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, ha? I will not cooperate with them. Parang ano lang ho yan, 20 pesos na kilo ng bigas. Parang unitim lang ho yan. Parang continuity lang ho yan. Yan ho ang ginagawa ng mga mambubudol. Kaya kayo, mag-ingat ho kayo. Dahil ngayong mga panahon na to, laganap po yung mga mambubudol na yan. Ito ho mga kababayan, mulat na ho talagang ating mga kababayan sa mga kalukuhan ng mga politikong kagaya nitong mga Marcos na to. Ito, Senator Amy Marcos, para sa iyo ito. Ibibigay ko ang spotlight dito kay Sir DJ, ha? Yan sa pagbanat niya na yan, dito kay Amy Marcos. Pakinggan nun natin ito mga kababayan. Senator Amy, tigilan mo na kami. Wag Yan. na. Please lang. Tigilan mo na kami. Oh. Basang-basa ka na. Ha? Trapo na kayo. Trapo. Taksil kayo. Taksil. Hindi nyo na kami kailanman mabubudol. Yo. Kasama ang kapatid mo. Nako. Ha? Lahat ng mga kasinungalingan ninyo. Sarap mo sa bunutan. Kagigil ka na, ha? So si Amy Marcos, oo, ano tayo dyan? Gigil na gigil tayo dyan sa manggagamit na yan, eh. Kesyo mag-iimbestigasyon sa sa Senado, iimbestigahan daw yung pagpapadala kay Tatay Digong, yung pag-kidnap sa kanya, di ba? Anak ng toko, kapal ng mukha, gusto pa talagang gatasan. Wala naman kaming pakialam kahit hindi pag-usapan yan eh. Sa Senado, wala naman tayo. Ano ba magagawa ng investigasyon na yan? Nandun na si Tatay Digong. Ha? Nandun na si Tatay Diggs. Mag-imbestiga ka at hindi, wala kaming pakialam. Dahil ano lang naman yan eh, gagamitin mo lang naman ang iyong pwesto bilang senador para makuha ang simpatsya ng mga Duterte supporter. Diba? Yun lang naman talaga ang pakay mo dyan, Amy Marcos. Huwag mo na kami lokohin dahil alam na namin yung karakas mo, ika nga. Tapos na ang eksena ninyo. Ibabasura na namin kayo. Hindi na po kami magbabago. Hindi na kami magpapabudol muli sa inyo. Yung galing palakpakan natin yung mga kababayan nating OFW. Yan na, meron pang manual na palakpak yun, sir. Di lang special effects. Na kami. Natuto na kami. Tandaan ninyo. Ayun na nga mga kababayan, dito naman sa bahagi ng video natin na to. Bakit? Parang dami natin pinag-usapan dito sa video na to, no? Pasadaan natin itong si Happy Toothpaste at mga negosyanteng konektado dito sa matandang huhugin na to. Tandaan nyo ho mga kababayan, ha? Huwag kayong bibili ng Happy Toothpaste. Kung wala talaga, mag-asin na muna. Kahit yung naka-Tetra Pak, huwag nyong bibili niyan. Okay? Lahat to ng binibend, hindi ko natin alam. Teka lang, punta ako dito kay Madam Sasa. Punta tayo dito kay Ma'am Sasrugando Sasot. Teka lang ho mga kababayan. Para baka kulang pa kasi yung listahan na ibinigay ko kanina eh. Para kumpletos Ricardo Siga nga. Ito yung mga produkto nitong itong matanda na to. Yan itong pangalan nito? Itong si Cecilio Pedro, kay Pedro ha. Ito Happy Toothpaste, dishwashing, yun na ho pala yung mga nabanggit natin kanina. Basta wag niyo na lang bibilhin yan. Marami naman nung alternative kung wala talaga, asin na muna kung available na toothpaste Happy, wag niyo na bilhin, syempre, no? Wag niyo na bilhin. Iparamdam ho natin dito sa mga
mga negosyante na to na, na sumasawsaw dito sa issue ni Tatay Digong na hindi naman nila alam ang pinag-uusapan, magbenta na lang kayo ng supilyo. Supilyo ba tawag doon? O toothpaste. Huwag kayo makialam dito. Gusto makialam, wala namang problema. Kaso, yan ang mangyayari sa inyo. Pag hindi nyo alam ipinwesto sarili nyo, kalaban nyo dito, nakita nyo ba yung nag-rally sa Davao? O baka nakausap ka ni Marcos Jr.? O yung anong tawag dito sa grupo na to? BBM Allied Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry President says the ICC is only doing its job. O ito pala yung Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Naku! Sino kaya yung mga lagot kayo kay Madam Shas? Lagot kayo ngayon. Pagka ipinaskil niya yung mga produkto ng mga nasa Philippine-Chinese Chamber of Commerce, yung mga produkto nyo dito, iisa-isahin namin kayo, mga walang ya kayo, ha? Anong ICC doing their job? Wala nga silang jurisdiction. Langya ka, oo. Pupunta ako sa pabrika ng toothpaste mo, papapasukin ako? Hindi ako papapasukin kasi wala akong jurisdiction. Ganon ang ginawa nila, tapos sasabihin mo ngayon, pag pumasok ako sa factory mo ng toothpaste, PH Update is just doing his job, ganon. Bala kayo dyan. Hindi ganon yun. Pag walang jurisdiction, hindi pwede. Huwag nyo nang i-justify. Hindi porket mga negosyante kayo, papakinggan kayo. Kayo lang naman, ano ba ginagawa nyo dito? Pinagkakakitaan nyo lang naman sa sambayan ng Pilipino. Nagpapakayaman, nagpapakasasa lang kayo. Di ba? Magnegosyo na lang ho kayo. Huwag na ho kayong makialam dito dahil, nako, Cecilio Pedro. Ito, pakinggan natin to, game. ICC. ICC is doing their job, okay? ICC is doing their job. Meron ba silang trabaho? Wala silang trabaho dito. Wala nga silang jurisdiction. Tanga ka ba? Duterte is there in Hague. Now let the courts siguro, he will be given a day in court. Ano bang deal nyo? Kasi yung base kay Boying, yung deal nitong administration, done deal na yung kay Digong eh. Done deal na yung pagpapadala kay PRRD sa The Hague. Done deal na daw yun. So tayo dito ngayon sa PH Update, naku-curious tayo kung ano ba ang deal ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry dito kay Marcos Jr. Ano ho bang deal nyo sa kanya? Mr. Cecilio Pedro. Sa mga gustong sumunod, walang problema. Pre-PR kayo dito. Tandaan nyo ho mga kababayan, mga kababayan. Ilalagay ko dito ang pagmumukha nitong mama na to para malaman nyo na huwag kayong bibili ng Happy Toothpaste. Yan, dito ko na lang ilagay. Yan. Siya ho yan mga kababayan. Yan ho ay si Cecilio Pedro. Huwag ho kayong bibili ng produkto ng mama na yan. I-search nyo na lang, Cecilio Pedro product. Mamaya, next video, ilalagay ho natin lahat yan. Itong mama na to, parang doing their job. To prove him wrong or to prove him right. So let them decide, okay? Ako, gusto namin matapos the sooner the better, the earlier the better, to settle all of this concern so we can move forward. Kailangan namin sa negosyo, sustainability, predictability, hindi po. Wala. Nasira ka dito, na-post ka na ni Ma'am Sastro Gando Sasot. Okay na yan, wala nung business. Mga mukhang pera kayo. Yun ang totoo. Wala nang problema, nagbi-business kayo may produkto kayo, may binibenta kayo, binibili ng tao. Walang problema doon. Pero para pakialaman nyo pa yung politika, magnegosyo na lang kayo. Pero totoo naman na talagang yung mga negosyante, talagang yan kasi sila yung pinaka kumbaga gasolina ng eleksyon yan Di ba? Gasolina ho ng eleksyon yan. Diyan ang gagaling yung mga campaign funds, itong mga walang yung politiko na to. Kaya tinatanong ho natin kung ano ba deal nila kay Marcos Jr. Ngayon, para dito kay Cecilio Pedro, free PR to. Ayan Happy Toothpaste. Huwag niyong bibilhin. Toothpaste ho ng mga traidor yan. Toothpaste ng mga traidor. Ano ba? Ayaw kong bilhin. Basta wag natin bilhin. Doing their job. Anong job? Wala nga jurisdiction. Anong job pinagsasabi nitong matanda na to? Hindi po kaguluhan. Hindi po rally doon, rally dito. Hindi maganda po sa... Yan. Kasi wala kayong iniisip kundi puro pera.
Wala kayong iniisip kahit na yung sambayan ng Pilipino mabaon sa kahirapan basta kayo kumikita, di ba? Gusto nyo stability para tuloy-tuloy ang kita nyo. Ganon ka walang kwenta yung ibang mga kapitalistang kagaya nitong Cecilio Pedro, ha? Ganyan ho sila. Basta sila kumikita kahit na malugmok na sa kahirapan, kahit nakabalbalan na ang ginagawa ng leader, basta tuloy-tuloy ang kita nila at maganda ang deal na nakuha nila sa kasalukuyang administration. Teka. Kaya ang Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry, wala ko silang pakialam kahit ipagkaluno nila yung ng administrasyon, yung isang Pilipino sa mga banyaga. Wala, basta gusto lang naman namin kumita. Gusto nyo pala kumita, wag na kayong makialam dito. Hindi ito yung space nyo. Gawin nyo, kaysa magdadaldal kayong ganyan, maglabas kayo ng pera para sa advertisement ng mga produkto nyo. Pero para dumaldal-daldal ka pa sa social media at ilabas mo pa yung mga walang kakwenta-kwentang mga komentaryo mo, lulukin mo na lang yan, Cecilio Pedro. Wala namang problema yon. Maraming salamat mga kababayan. Dito na natatapusin ang ating reaction video. Mag-ingat ho kayo lahat, ha? Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Hoy! Huwag bibili. Kung wala talaga asin kalamansi, pwede na yon. Lagyan nyo na ng toyo para adobo na. Yeah. Yung toothpaste mo lasang adobo. Hindi, basta wag ko kayong bibili ng api, ha? O, wag yan. Hindi ho yan. Mag-ano kayo? Mag-close up kayo. O yan na, mag-Colgate kayo. Pwede na yan. Diba? Kung wala talaga at yan lang ang available sa tindahan, wag nyo pa rin bibilhin. Tingnan natin kung paano yung magiging chart ng sales ng Happy ngayong buwan na to. Tingnan natin kung saan papunta, ha? Cecilio Pedro, tingnan natin kung gaano kalakas ang mga DDS. Share nyo ho to mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Pwera lang dyan sa Happy na yan.